welcome again. Ang tagal na wala. Tagal din walang podcast recording. So, ang daming nangyayari sa mundo. Sa Pilipinas lang muna pala. Dami na kagana. Daming chismis na namang para i-cloud chase namin. Para habulin. Gatasan. Para gatasan namin. So, ang recent chismis is the battle between the two communities, the heavy communities, no? So, it's between Aura, no? Aura, ano ba pinili? Aura. Brigel. And Sir AKA Bronny James and Sir Jack. Yan. Pero yung Bronny James, saan ba nanggaling yun? Sino ba nagbansag sa kanya nun? Netizen ba? May influencer. Si Malupiton ba? Si Malupiton yata. Malupiton din yun ni Aura. Malupiton. Kasi hindi niya tanggap na mukha niya si Bronny James. Pogi kayo ni Bronny James. Diba? Parang nakuha niya yung good DNA ni LeBron. Di ba? Hindi agree. Wala yung mag-agree. Hindi na doon. Wala. Pero tanong lang, sa recent ba? Kasi kasi yung algorithm ko eh. Puro side ni Sir Jack na kukita ko. Pumalag ba si Aura? Ang alam ko hindi, may nabasa ako na parang sinabihan siya ni Vice, ganda na parang hayaan mo lang. Parang gano'n. Parang inawat ni Vice. Ganun. Wala rin kasing, technically hindi ko kilala si Sir Jack nung una. I mean, nadaanan ko lang once or twice. Ganun. Pero hindi ko siya yung lagi ko nakikita. Ganyan. So, parang pumutok. Pero kilala mo siya? Oo, kilala ko siya. More than Aura? Hindi siya kilala mo si Aura. Nakikita mo sa... Tsaka yung simula bata niya, di ba? Nakita mo siya paano? Parang siya pala yung Justin Bieber natin. So parang... simula pagkabata. Kumbaga nabuhay ulit yung cloud. Or ngayon, nagka-cloud si Sir Jack dahil doon. No? Pampaugong niya ata si Aura. Siguro. Ginamit yung stepping stone. No? Pero si Aura before, alam ko, ang nagpaugong sa name niya, yung issue niya sa isuntukan niya Isa pa yun, di ba? Talagang awa yung hanap So proven, kaya niya lumaban. Kaya sabi ko, pag naisip ko, pag nagkaabot ng dalawa, kawawa yung Sir Jack, feeling ko, man. Batak kaya siya? Batak siya, Aura, man. Ano talaga siya? Bronny James talaga. Bronny James. Living up to its name. Pero naniniwala kayo dun sa medyo serious question. Naniniwala kayo na or agree ba kayo dun sa statement na okay lang tawagin mo sarili mo na yung mga pronouns. Pero wag mong ipilit na ganun yung itawag sa'yo ng iba. Naniniwala ba ako sa ganun sila? Or agree ka ba sa ganun statement? Ito I agree. Parang bigyan mo rin naman ng choice yung ibang tao na kung okay lang sa kanila. Kasi kung sa'yo okay lang, hindi naman okay lang kasi sa kung iba. Stranger, di ba? Tapos matawag siya na kung boy, okay lang. Di ba? Parang gano'n. Magagalit. May karapatan ba siyang magalit or wala? Totoo yun. Hindi, kasi ang hirap din naman. Parang hindi yung dalawa pa nga lang na him tsaka her. Nagkakamali na yung mga tao. Paano pa yung na biglang dumami. Yung pronoun ko they, them. They, them. Di ba? So, agree kayo doon? Oo. Walang pilitan. No? Walang pilitan. Pero, kumbaga, kunwari, no-offend ka talaga. Kunwari, ikaw yung receiver na no-offend ka na hindi mo ginagamit pros. Pagsabihan mo. Pero, huwag mong pilitin. Turuan mo muna. Siguro na na-hurt pero kung galit ka agad, like, yung sino yun sa, yung nagpatayo ng waiter ba yun? Nakalimutan. Nag-trending na siya. Pinoy din? Oo, LGBT. Tapos, parang pinagalitan niya waiter for pinatayo niya lang sa harap niya ng matagal, at least an hour or two, ganun. Seryoso? Dahil lang na misgendered ba yung term? Ayan, na misgendered daw siya, ganun. So, ayun, siguro OA na yung pag ganun. Pero or nagta-transition lang yan. Kasi diba medyo bago-bago lang naman yung mga pronouns. Malay mo sa future, diba? For me, okay lang na parang kunyari papakilala ka, sabihin mo yung pronoun mo, okay lang. Pero wag ka mag-expect na
makukuha nila in the first go. Kasi marami pa rin sa company ngayon. Marami pa rin yung mga old school na... Hindi lang sa mga company, kahit saan, man. Sabagay. Marami pa rin yung old generation na parang ang respect pa rin. Kasi diba, tayo Catholic, yung Philippines, diba? Catholic country. So yung mga traditions, mga cultures ba, diba? Di agad namamatay yun So, ang hirap kasi nung sabi mo, pronoun mo, sobrang wild na, rabbit. Pronoun ko rabbit. Diba? Wait, may ganun ba? Walang limit pa. Walang limit kung ano. Kahit ang word Siguro kung lalagyan na ng limit, mas madali. Para okay, si fine, dagdag tayo ng pronoun. Simplified list siguro. Oo. Pero kung yung pronoun mo, sobrang I identify as a fucking dog. Actually, meron, no? Yung mga dogs. Diba? Parang, Pahirapan mo pa kami. Tapos, meron, natawa ko, parang pinakita ko sa Facebook nga ng gano'n. Parang, I identify as dogs. Tapos, may community sila. Tapos, sa isang lugar sila, tumakatahol silang lahat. As in live? Hindi nyo, live, comment. Arf, gano'n. Ha? Live talaga? Paano live? Nagtatahulan sila doon sa ganun. Sabagay kasi sa panahon ngayon, di ba, parang mas free na yung mga tao gawin. Kahit ano nalang gusto. Dahil tinanggal yung bullying. Naman. Naging soft na, so pwede na. Nung binubuli. Sila rin naman bully sila na community nila. Oo, sila yung nagka-cancel diba? Sila yung nagka-cancel. Ang problema, hindi rin lahat So parang ang nakita ang problema doon, yung generalize. Na hindi naman lahat kasi bully. Hindi rin naman lahat. Chill lang, diba? Pero okay din yung ganun na parang survival of the fittest na lang tayo lahat. Parang okay. So, maganda nga rin na pinaglalaban yung mga communities. Para ma-establish yung hierarchy or yung dominance. Pwede. Malaman na nila kung talaga. Pinakalugi doon yung mga normal na tao Hindi ba? Tayo yung may pinapanood. Grabe ka naman sa normal. So, parang sa'yo mo, di sila normal. Kumbaga, hindi. Lugi pala yung wala ka pang community na identify yourself as part of a particular community. Doon ka lugi. Kasi lone wolf ka pa lang pag ganun. Parang, pag inabangan ka sa labas ng mga PWD, wala kang magagawa pag inabangan ka sa labas ng mga... Nagalit sa community mo. Hindi, wala kang community. Hindi, ikaw, saan ka ba? Nag-identify? Nag-identify. Anong community? Ano ba? Ngayon, Yamado kasi yung mga PWD. Sa PWD na lang. May problema ako sa pag-iisip, actually. Mentally. Ikaw, chat, di ba? May ka. Meron kang card. Certified. So, certified. Yes. Anong stand mo dun sa away or sa beef? Ewan ko. Grabe no kasi pinush talaga ni Sir Jack din yung limits parang gano'n. Diyan pagka kunyari nakakita ka na ibang PWD, parang na-identify mo yung sarili mo sa kanya. Parang, just may community. PWD ka din. Kasi yung iba ganun parang, Bisaya ka rin. Ganyan. Ganyan. Lalo sa ibang bansa, pag nakita-kita, diba? Pilipino. Sa inyo, beyond borders yung kasi naman hirap yung PWD. Parang hindi naman... Paano mo kasi malalaman na, PWD dito? Parang nakaka-conscious din naman. Minsan hindi. Yun nga. Yung parang hindi lahat ng disabilities, kita mo rin. So. Pero kasi kaya may certification sila. May... Speaking of PWDs, meron din isang nag-trend na topic naman. Hindi ko alam kung ano to, kung guy or girl. Ano naman siya, parang nakaupo siya sa... PWD place. Kumpang sa seat. Train ba? Train or bus, something like that. Tapos parang nagagalit yung tao sa kanya. Na ba't siya doon nakaupo, ganun. Parang normal naman din kasi talaga. Itsura niya. Ganun. Parang... Paano yun? Nag-post siya sa Facebook? Parang ganun. Siya ata nag-post o siya yung pinost? Di ako sure. Ganun. Pero sa akin, ang stand ko lang dun is kung... Kasi like me, hindi naman ganun kalala yung disability sa akin. So,
pero still, disability pa din. Pero hindi ko kailangan na ganung kind of treatment na may special treatment sa akin. Kailangan may sariling pwesto, ganun. Hindi naman. So, kung kaya ko naman, kunwari, LRT, sumasakay LRT, hindi ko kailangan na nakaupo ako. Kaya okay lang ako tumayo buong ride. Okay lang, ganun. So, dapat yata specific kasi yung sign na, okay, pang PWD to na may, kunyari, lumpo. Pwede. Designated putol yung paa, ganyan. Hindi pwede may problema sa pag-iisip. Normal naman yung physical nila. Or may problema sa ngipin, ganyan. Yung ngipin. Di ba alam ko yung yung pagiging flat-footed? Considered as disability siya. Pero di ba yun nga, hindi naman... Normal naman yung buhay mo day to day. Ako, kaliwete ko, pwede ba yun? Ganyan. Di ba? meron kasi ina-abuse yung pagiging Tsaka alam nyo ba, pag kumain yung PWD sa restaurant, since hindi siya, di ba may discount yun, hindi siya covered ng government. So technically, kung ikaw yung may-ari ng restaurant, parang pinakain mo ng libre yun. Yung PWD. Actually, speaking of, lagi ko tinatanong yun sa mga restaurant. Ano yung i-owner nyo? Yung nakita nyo na putol yung kamay pero walang PWD card? Okay. O yung may PWD card pero mukha namang normal? Ano sabi? Yung may card. Ano sinasabi? Yung may card. Kasi paano mo ipuput sa system yun na kasi kailangan nung may number. Yung number, yung ID number niya. Oo nga naman. Kawawa naman. Diba? Yung parang mangingi kang discount ang card mo. Parang hindi naman totoo na wala kang card eh. Kinegos siya yung putol yung kami. Grabe. Anyway, hindi kami masamang tao. Pero yung back to Aura and Sir Jack. May sumausaw din na isa pang from the community of Aura. Sino yung ng Jesus Christ? Si Luca Vega. Naalala, pinakita ko post. Yung parang sabi, lugi dito, may naka-holy na skin. Parang ang sinasabi niya nga, nakita ko rin yun sinasabi niya parang, respect daw yung mga pronouns, ganyan. Tapos ang reply yata ni Sir Jack, wow, coming from ng bastos. Ng disrespect sa religion. So quits lang. Wala agad, cancel agad yung wala. Hindi nga ito nag-trend eh. Diba? So, wala, sa'yo pa kasi nanggaling eh. Mali. Lugi daw sa skin eh. Anong pangalan? Pura Vega. Luca. Ano ba yun? Totoong name niya ba? Stage name niya? Stage name niya. Ano yata? Drag queen. Drag racer siya. Drag racer. Pero ang dami na rin. Speaking of drag, parang nagiging boom yung nila. Nagka-show sila kasi sa HBO, di ba? Filipinos yun? May... yun? International. Pero may Philippines na version. Ano yan eh. Ang pangalan nun? Ano pangalan nun? Yung gumawa nun? Nag-create? RuPaul. RuPaul's Drag Race. Anong gagawa nila dun? Nakaka-ano rin siya panoorin, promise. Kasi parang yung pagiging creative. Kasi walang limits eh. Unlike, di ba sa... Kunwari, may... talagang pure talent. Ito, parang creative. Paano mo gagawin in a creative way, parang gano'n. Daming seasons. So ano siya? Parang game show? Game show siya. Game show. May nananalo. May nananalo. Talent show siya. Talent show. Parang TBB. Parang gano'n. No community lang nila. Exclusive for their... Hindi. Ano siya, may mga lalaki din na nagdadrag. Gusto lang mag-express gano'n. Di ba ngayon parang dami na rin genders gano'n. Sobrang naman yun, parang pasukin ko yung community nila pero i-establish ko yung dominance ko. Hindi, pero may mga lalaki talaga. Ano masasabi niyo sa ganun? Yung kunyari, ito, for example, drag. Originally, pang community siya ng, diba? Tapos, may papasok na lalaki na straight naman, ganyan. Or may papasok na babae na straight naman, na hindi naman talaga siya part ng community. Tapos, mananalo siya.
Parang defeat yung purpose nung game or nung TV show. Parang sa sports. Yun nga eh. Yun yung next question. Parang sa sports, bakit pag sa sports okay lang? Or parang may ganong stand na, hindi, ano naman siya, nag-identify siya as gano'n. Pero pagka sa mga game show, okay lang din ba yun? Or mafe-feel bad ba sila na ang nanalo sa sarili nilang field? Sa WNBA, di ba? Tapos lumipat dun si LeBron. Oo, di ba? Tapos nag-dominate. Minsan, gusto, parang stance sila is parang they want to be accepted lang naman din talaga. Pero, minsan kasi lumalagpas sila sa border nung accepted to, gusto na nila maging superior dito eh. So, parang nawawala na yung essence na. Ay, naalala ko lang yung parang MMA yata yan. Basta fighting. Tapos, babae talaga siya. Pero yung levels of testosterone. Kulang siya ata. Nasa nasa lalaking side na talaga. Okay. Sobrang ganun yung niya. Pero, legit na babae siya. Pinanganak siya as female. Tapos yun, parang ang controversy, umiyak yung kalaban niya. Nakita ko. Tapos sobrang nag-blow up siya sa social media. Na, totoo bang, naging in question bigla yung gender niya. Pero unfair din sa kanya yun. Oo naman. Isipin mo, ikaw, wala ka naman choice doon, di ba? Pinanganak ka na gano'n. Hindi ka naman nagbago, wala ka namang steps na ginawa, di ba? Olympics yata yun. Olympics. Na boxing. Pero pag titignan mo talaga, parang lalaki talaga yung build. Pero sino yung anak ni Brock Lesnar? Yung mga din, kamukha niya. Pero girl. Pero siya gaga, hindi naman, yung body build niya, laki na. Malapad din. Malapad, Sa yun steroids naman yun. Steroids ba? Steroids yun. Nagko-compete siya. Hindi, wrestler din. I mean, like, pro wrestling. Hindi, yung daughter niya? Hindi wrestling. Hindi ba wrestling? Yung, ano bang tawag doon? Yung shot put ba yun? Yung binabatong ball. Hindi, pero kasi si Brock Lesnar, steroids. Kaya siya lumaki ng ganun. Okay. So baka... Pero diba Olympian din si Brock Lesnar dati? Parang nag-wrestling din siya sa Olympics. Speaking of wrestling, Hulk Hogan, pare. Rest in peace. Rest in peace. Gulat ako. Naging fan din ba kayo? Hindi ko na siya inabutan sa wrestling. Kumbaga na siya, legends na siya nung legend status na siya legend. Gulat nga ako, actually, nagulat ako. Akala ko dati matagal na siya. Tapos biglang nag-resurface ulit. Parang akala ko parang My Chemical Romance di ba? Yung parang every year namamatay. Si Gerard Way. Naalala niya yun? Siya si Avril Lavigne. Di ba? Pinapatay lang. Parang every year patay na naman siya. Tapos parang na lang daw. Copy na lang yung... clone. Clone na lang. Or vampire pala siya kasi hindi siya tumatanda. Parang naging namatay yung ganon na mga issue nung pati si SpongeBob ginagawan na. Diba parang yung lumang drawing ni SpongeBob versus a bar. Yung mga theories nila. Parang wala na. Hindi na totoo. Alala ko yung bago pa lang yung Facebook na yung Gerard Way na lagi na lang namamatay. Gerard Way. Speaking of My Chemical. G? May tickets pa ba? Wala na. Naglabas na ba? Hindi pa ata Hindi ba ba? Hindi pa. Pero malamang sa malamang, scalper ka na makakabili niyan. Puro matatanda manonood nun. Grabe naman. Siguro age naman natin. Age natin. Batch na. Pero matanda na tayo. Matanda. Actually. Tapos, speaking, isa pang comeback, Meteor Gardens. Talaga? Magko-concert alam mo. Talaga? As in yung F4 mismo? F4. Yung Taiwan? Sila, Jerian. Actually. Nice. Alam ko. Tapos may nakita ko nag-post. Parang, mga Gen Z, baka pwede naman wag na kayo makisali. Ang tagal namin inantay itong mga, yung mga titas nyo. Parang wala tayong alam na kanta nila no? Isa lang yun. Yun lang. I mean, after that, ba? Kasi yung soundtrack naman nun, hindi naman sila kumanta Tsaka ano ba talaga sila? Boy band ba talaga sila? Parang hindi. Feeling ko, baka hindi naman concert. Baka yung parang... meet and greet fan, Baka ganun.
Parang E-Heads, ganyan, reunion. Tsaka nila ginawa ko kay... Weird, no? Tsaka nila ginawa ko kay wala na si Sunshine. Kung kailan namatay. Grabe naman. At baka ginagatasan nila yun. For a cause. Si Pero nabasa ko, sobrang yaman daw pala niya. Si Sunshine? Oo. Ano bang yung cause of... Tama ko, siguro ang laki na nakuha niya sa Meteor Garden. Kasi nga, napangasawa niya si Sino si Dao-Mingsu. Si Dao-Mingsu. Yaman ni Dao-Mingsu. Pag mag-red card ka. Gawin sobrang red card. Na-realize ko, siguro kaya sobrang din ang bullying dati, no? Kasi kahit sa mga shows, tayo na red card ka, ganyan. Tapos ginagaya ng mga tao, red card mahina ka, red card ka. Pagbago, hindi dahil mahina, pagbago ka. Hindi, pag ayaw lang nila, di ba? Kahit hindi, pag mahina ka, kahit di ka bago. Di ba yun yung mga binubuli? Grabe yung Meteor Garden. Natapos nyo ba yun? Ano ba yun? Hindi nga eh. Hindi ko na alam yung ending. Hindi ko na natapos. Hindi ko natapos ko yun. Hanapin ko basta alam ko lang. Nag-Netflix yun eh. Talaga? Ano yun sa Netflix? First season. Okay din. Ang naalala ko yung parang medyo... Kasi syempre first yung nasa school sila, ganyan, diba? Tapos meron yung nagka-amnesia si Dao-Mingsu. Oo, si Dao-Mingsu yung nasa ibang bansa na siya. Kinukuha niya yung sing-sing. Inaabot niya yung sing-sing, tapos na car crash siya. Tapos yung pinaka natutunan niyang skill is ng itlog. Magbasag ng itlog ng isang kamay. Parang din nagkaroon ng ng dati si Washilei talaga yung gusto ni Sancho. Tapos biglang nung nag-care na siya bigla kay Dao-Mingsu. Kasi parang nag-amnesia. Ibang tao na siya. Yun yung siguro doon na yung talk na yung sobrang toxic ni Dao-Mingsu na in love sa kanya si doon natin nakuha ng mga girls yung gano'n. Stockholm syndrome ng puta. Kaya pala. Yun yung childhood natin, di ba? Kaya mahilig sa red flag yung mga babae. Dahil sa ganun. Girls. Dahil kay Dao-Mingsu. Tapos sila Vanessa, sobrang... Alam mo si Vanessa, nag-trendsetter nung long hair. Di ba? Ang dami nag-long hair doon. Lahat naman sila long hair, pero siya kasi yung straight na long hair eh. Si Dao-Mingsu yung nakataas. Nakabanda. Pineapple haircut. Nung bata ba kayo nag-identify kayo sa F4? Ito ako, ganyan. Sino yung gusto? Sino yung bias mo na? Ako si Wachilei. Kasi parang... Laid back chill. Tapos mysterious. Sino ba si Wachilei? Siya yung natutulog sa rooftop. Okay. Siya yung tumatumbling pag naiiyak daw. Yung tataas sa pader. Tapos? Okay. Oo. Para tumaas yung luha. Tinuro niya kay Sanjay. Ay, kailangan mag-review. Nalala ko yun. I need to brush up on my Meteor Garden knowledge. Yun. So, siya yung kaano ni Dao-Mingsu kay Sanjay. Tapos sino isa? Sino yung Si Ken. So, siya yung parang lang. Actually, yung dalawa, na mahaba yung buhok. Pareha silang, parang side character lang sila. Yung isa, tiga-yo-yo lang. Babayero, mayaman, ganyan. Chill lang sila. Kupal lang, gano'n. Ayaw sa drama. Tapos yung si Dao-Mingsu, siya yung parang alpha. Siya yung kupal talaga, gano'n. Siya yung pinakamayaman kasi sa kanila, di ba? Parang hawak. Alam ko siya yung may hawak nung school yata siya may tsaka nung group of companies. Kung nasan yung mga parents nung mga kaibigan niya. Layo na natin. Layo, no? To F4. Paano natin babalik yun? Anyway. Nag-reminisce bigla. Meron pa ba tayo na aura? Pero kung magsusuntukan man yun, tingin nyo. Manonood kayo doon. Pwede naman. Kung YouTube lang. Para bumili ng ticket, hindi. YouTube lang. Pwede. YouTube lang, Pusta, most likely. Pusta, yes. Definitely. Knowing the Filipino culture, kahit ano pag aura yun, man. Aura yun, man. Kuha niya aura. Sure. Dapat, kasi sa US, sobrang uso yung ganyan di ba? Yung mga celebrity matches. Sobrang ginagatasan nila yung ganyan, yung mga Jake Paul. Dapat sa Pilipinas din Alam ko dati nagkaroon yung sila Baron Geisler. Ay, okay.
Yung dinura ba? Inihiyan. Dugyot eh. Si Baste, tsaka si General Torre. Sayang yun, men. Exciting. Hindi naman tuloy? Talaga? Based sa nabasa ko, si Baste daw, pumunta Singapore. So, paano matutuloy ko na sa Singapore? So, hoax lang yung inaayos na yung ring? Feeling ko wala yun dito. Hoax lang. Pampahype lang. Pero tayo na kasi General Torre, parang ano rin eh, no? Parang, alam mo namang ganun lang talaga magkamon yung si Bastian. Parang suntukan tayo. Tapos sige, suntukan tayo. Pero still yun nga, di ba? Parang, tingnan mo yung mga politiko natin. Ganun yun, mga clowns. Dapat magsuntukan din. Actually, maganda rin yan, no? Senate. Suntukan sila, no? Senate match. Talino naman yung mga binoto eh. At least may entertainment lang tayo. Hindi yung lubog na nga tayo sa baha tapos wala pa rin tayong entertainment. Ano yung sabi ni Mr. President himself. Sabi niya sa baha, parang wala tanggapin niyo. Parang ganun yung ganun yung tanggapin niyo, ganun talaga eh. Parang anong gagawin natin? Parang ganun. Mitigate na lang, no? Ganyan. Kasi nakita ko yung post, parang hindi mo trabaho mag-question. Diba? Trabaho mong gumalaw. So, grabe. What can we expect? Yan ang president nyo. Natin pala. Natin. Tumabig. Pero, yung totoo nating president. No! Di pa nakauwi. Di pa nakauwi. Bring him home na guys. Pero sino na ba ang acting mayor sa Davao? Si Baste. Si Baste. Si Basti. I mean, Duterte talaga. Pero ang nanalo is si Digong. Si Digong. Vice Mayor ang tinakbo ni Baste. Nakita mo kung paano magsalita si Baste. Tatay niya, ano? Nakagalan din. Talaga? Yung interview niya regarding sa suntukan nila nito, panoorin, nakaganon din siya magsalita. Branding yun, man. Branding na lang yun. Duterte. So, ganun na yung logo din ni Duterte. May nakahawak dito sa pis niya. Susundan niya yapak nun. For sure, man. Promise, pupusta ako, tatakbuhin. President. Si Sara muna. Sara muna. Locked in na. Ayun na Locked in na si Sara 2028 ba? Si Kitty for sure yun. Mag-mayor muna yan. Oo. Pag-ubos na sila. Pag lahat sila. Yung Sandro din, di ba? Mag-ano na rin yun. Congressman si Sandro ngayon, most likely. Next nun sa'yo. Mayor na. Senate na. Family business. Dapat tumatakbo na rin tayo eh. No? Mga probinsya. Ulan eh. Paano ka tatakbo? Run for your lives. Gym na lang tayo, Gym. Pero parang gaya na yung katawan ni Aura. Parang kayo gano'ng katawan nyo? Okay lang. Batak na. Ang batak na Genie Dub. Si Bretman Rock. Yun talaga. Yun talaga nag-workout yun eh. Pero napansin ko kay Bretman, parang hindi siya yung kind of na parang nakikisaw-saw sa mga issues. Parang wala siya sa Pinas eh. Ha? Pero kahit naman dun sa US, parang never ko narinig na nakisaw siya sa mga ganyang kind of issues na regarding sa community niya, parang gano'n. Parang, or di ko lang nakikita kasi di ko naman yan. Masaya siya sa status niya. Nakikita, kasi Alana, pinapanood yung page ni Bretman Rock. Kaya na mo trip niya. Sobrang dami niyang manok. Yun yung alaga niya. Mga manok. Pinapangalanan niya yung mga manok niya. Parang farm. Tsaka parang hindi siya living sa city. Parang probinsya or rural place. Ganun. Sama niya yung jowa niya yung boyfriend. Hindi ko alam. Pero sikat yun eh. Kahit sa US, sikat yun. Si Bretman. Pero doon na siya sumikat, no? Sa US. Hindi dito. Galing ba siya dito? Hindi ko alam. Doon yata siya talaga. Pero Pilipino siya. And kinikilala niya yung pagiging Pilipino niya. Pinoy Pride. Pinoy Pride. Jokoy. Clout. The biggest clout talaga pagiging. Si Jokoy naman, puti. I mean, Pilipino siya pero ginamit lang din niya talaga yung pagiging stepping stone yung nanay niya. Ginamit niya yung paano siya pagalitan ng nanay niya? Joseph! Pero puro ganun yung joke niya eh. So, nakasawa. Bilis nagsawa. Doon sa US, kumbaga ako sa Filipino, nakaumay na. Kasi parang normal. Pero, kung pumunta, kung papanoorin mo, hindi.
kung pumunta dito? Pumunta na siya, diba? Pumunta na siya ilang beses, 2 beses na yan. Kung first time, sige. Para lang to experience, di ba? Iba pa rin naman. Tapos yung set niya, ganun din. Ganun din. nasa Netflix. Anyways, we're good. I think we're good with our Sergio. Magsuntukan na kayo. Para may mga content na mga para masaya na lahat, di ba? Anyways, thank you.